Huwag kang sasakay sa kotseng yan, Angelica. Napatigil ako sa paghawak sa susi. Ang boses ay galing sa likod ng gate, mahina, nanginginig, parang isang taong ilang beses nang nagsisi bago pa man niya sabihin ang totoo. Paglingon ko, nakita ko si Mang Pilo, ang matandang bantay sa kabilang compound, nakahawak sa bakal na rehas. Namumutla siya. Hindi siya lumapit, pero ang mga mata niya, diretso sa sasakyan kong nakaparada sa ilalim ng punong mangga. Bakit? Tanong ko. Lumunok siya, tapos tumingin sa paligid na parang may nakikinig. May ginawa sila sa preno mo. At bago ko pa siya mahila sa loob para magpaliwanag, biglang bumukas ang pinto ng bahay namin. Lumabas ang binyanan kong si Doña Celi, suot ang puting bestida niyang planchado, nakangiti, pero ang ngiti iyon, hindi umaabot sa mata. "Anong ginagawa mo dyan, Angelica?" Sabi niya. "Late ka na, umalis ka na." Kung umabot ka sa parting ito, comment mo muna. Hindi ako basta-basta matitinag. At kung gusto mo ng mga ganitong kwentong may aral, sakit, ebidensya at tahimik na paghihiginta, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, pakinggan mo kung paano nagsimula ang araw na muntik nang maging huling biyahe ko. Ako si Angelica Rosales, 33 anyos, asawa ni Martin Velasco sa loob ng halos 5 taon. Hindi ako ang tipo ng babaeng laging lumalaban. Sa totoo lang, mas matagal akong nananahimik kaysa nagsasalita. Sanay akong lunukin ng sama ng loob, lalo na sa bahay na hindi naman talagang naging bahay para sa akin. Umagang iyon, basa pa ang semento sa labas dahil sa mahinang ambon. Amoy lupa ang hangin, may halong usok mula sa nagtitinda ng pandesal sa kanto. Sa loob ng bahay, maririnig ang tiktak ng malaking orasan ni Doña Celi. Yung bang bawat segundo ay parang paalala na may hinahabol kang parusa. Nakatayo ako sa garahe, nakasuot ng beige blouse at slacks. Maayos ang buhok, pero nanginginig ang mga daliri. Hindi halata sa malayo, pero kung titignan mo ang kamay kong hawak ang susi, makikita mong kumakabog ang buong katawan ko. "Angelica!" Ulit ni Doña Celi, mas matinis ngayon. "Hindi magandang tignan na pinaghihintay mo ang tao." Ang taong sinasabi niya ay ang abogado raw ng pamilya sa Tagaytay. May kailangan daw akong pirmahan tungkol sa lupa sa Batangas na pinundar namin ni Martin noong bago pa kami ikasal. Maliit lang iyon noon, isang pirasong lupa na pinaghulugan ko gamit ang kinita ko sa online pastry business ko. Pero nang tumaas ang value ng lugar dahil may ginagawang bypass road, bigla na itong naging family asset sa bibig ng biyanyanan ko. "Sandali lang to," sabi ko, pilit kalmado. Nasa likod ko pa rin si Mang Pilo. Tahimik na siya, pero nakadikit ang mga mata niya sa gulong ng sasakyan ko. Doon ko unang napansin. May maliit na itim na marka sa ilalim, malapit sa likurang bahagi. Hindi siya putik, hindi rin karaniwang grasa. Para siyang pahid ng isang bagay na pinunasang ng madalian. Yumuko ako ng bahagya, kunwari inaayos ang strap ng sandal ko. May naamoy ako. Hindi matapang, pero kakaiba. Parang nasunog na guma na hinalong metal at langis. Ang klaseng amoy na hindi bagay sa bagong linis na kotse. "May problema ba?" tanong ni Doña Celi. Pigil ang hininga ko. "Wala po, may nahulog lang." Lumapit siya ng 2 hakbang. Hindi siya tumitingin sa akin, sa susi siya tinignan. Mula sa loob, narinig ko ang boses ni Martin. "Ma, nakaalis na ba?" Na hindi. Hindi siya nagtanong kung handa na ba ako. Hindi niya tinanong kung kumain na ako. Ang tanong niya, nakaalis na ba? May mga tanong na parang normal lang sa unang dinig, pero kapag kabado ka na, kapag may bumulbol na may ginawa sa preno mo, lahat ng simpleng salita ay nagiging piraso ng palaisipin. "Paalis na," sabi ni Doña Celi, nakangiti pa rin. Gusto kong sumigaw, gusto kong harapin sila, gusto kong itanong kung anong klaseng tao ang kayang magplano na sirain ang preno ng sariling manugang, ng sariling asawa. Pero wala pa akong hawak, wala pa akong patunay. At ang taong walang patunay, kahit totoo ang sinasabi, madaling gawing baliw. Kaya huminga ako ng mabagal.
Martin, tawag ko. Pwede bang ikaw na lang munang magmaneho? Medyo masakit ulo ko. Saglit na katahimikan. Lumabas siya sa pinto. Naka-gray polo, bagong ahit, mabango ang pabango, imbang amoy ng lalaking sanay magmukhang disente kahit may tinatago. Si Martin ay hindi sumisigaw kapag galit. Mas delikado siya roon. Kapag galit siya, bumabait siya ng sobra. Han, sabi niya, lumapit at hinawakan ang balikat ko. Ikaw ang kailangan doon, ikaw ang pipirma, tsaka mas kabisado mo yung sasakyan mo. Kumirot ang dibdib ko. Mas kabisado ko nga ang sasakyan ko, kaya alam kong may mali. Tumingin ako kay Mang Pilo. Bahagya siyang umiling. Isang maliit na kilos lang, pero sapat para maramdaman kong hindi ako nag-iisa sa takot ko. Okay, sabi ko. Kita ko ang pagluwag ng mukha ni Martin. Kita ko rin ang paghinga ng malalim ni Doña Celi. Parang may mabigat na bagay na sa wakas ay gumulong na. Pero hindi ako sumakay. Lumakad ako papunta sa driver's side. Binuksan ang pinto at bago ako pumasok, sadya kong ibinagsak ang susi sa ilalim ng kotse. Ay, sabi ko, nahulog. Yumuko ako. Inilapit ang mukha ko sa semento at doon ko nakita ng mas malinaw ang unang totoong senyales. May maliit na patak sa ilalim ng sasakyan. Halos transparent, madulas, at hindi dapat naroon. Brake fluid. Hindi ako mekaniko, pero minsan, ang katawan mo ang unang nakakakilala sa panganib bago pa ang isip mo. Dinampot ko ang susi, tumayo, at ngumiti. May naiwan pala akong folder sa kwarto, kukunin ko lang. Bago pa sila makasagot, pumasok ako sa bahay. Diretso ako sa kusina. Lumiko sa laundry area at binuksan ang maliit na likod na pinto papunta sa eskinita. Nasa dibdib ko ang tibok ng puso ko. Sa bawat hakbang, iniisip ko kung susunod sila. Pero ang mas nakakatakot, hindi sila sumunod. Dahil sigurado silang babalik ako. O siguro, sa isip nila, wala na akong ibang pupuntahan. Hindi nila alam na gabing bago iyon, may narinig na akong kakaiba sa sala. Mahinang usapan, pangalan ng isang mekaniko, at boses ng biyanan kong nagsasabing, siguraduhin mo lang na hindi aabot sa ospital na buhay. Noon, akala ko mali lang ang pagkakarinig ko. Ngayong umaga, habang tumatakbo ako palabas ng eskinita, alam kong hindi na iyon guni-guni. At ang unang desisyon ko bilang babaeng muntik ng patayin ay hindi gumanti. Ang unang desisyon ko ay mabuhay muna. Hindi ako tumakbo ng malayo. Hindi yun tulad sa pelikula na may taxi agad sa kanto, may ulan, may dramatic music, at may taong biglang tutulong. Sa totoong buhay, kapag nanginginig ka, kahit pagbukas ng gate ng kapitbahay ay parang pagbubuhat ng pader. Dumaan ako sa likod ng tindahan ni Aling Mercy, yung sari-sari store na laging may nakasabit na sachet ng kape at shampoo. Amoy pritong tuyo mula sa kabilang bahay, amoy basang kahoy, amoy umagang normal sa lahat, maliban sa akin. Angelica? Tawag ni Aling Mercy. Saan ka dadaan? May kukunin lang po. Sagot ko, pilit normal. Hindi ako tumingin ng matagal. Ayokong makita niya ang mukha ko. Kapag may taong nakakita sa takot mo, nagiging totoo lalo ang kinatatakutan mo. Sa dulo ng eskinita, tumawag ako kay Lira. Pinsan kong hindi madalas sa family gatherings dahil hindi niya gusto si Martin. Dati, iniisip ko masyado lang siyang mapanghusga. Ngayon, habang nanginginig ang daliri ko sa screen, naalala ko ang sinabi niya noong kasal ko. Hindi ko gusto kung paano kanya tingnan kapag may sarili kang desisyon. Sinagot niya ang tawag sa ikalawang ring. Ate? Antok pa ang boses niya. Bakit? Lira, bulong ko. Kailangan ko ng tulong, huwag kang magtatanong muna. Pwede mo ba akong sunduin malapit kina Aling Mercy?
Nawala ang antok niya. Nasaan si Martin? Sa bahay. Okay, 5 minutes. Hindi siya nagtanong. Minsan, ang tunay na kakampi, hindi ka muna pinapaliwanagan. Nilalayo ka muna sa apoy. Habang naghihintay ako sa gilid ng maliit na chapel, paulit-ulit kong binabasa ang huling message ni Martin. Han, saan ka? Nasa kotse ka na ba? Hindi, okay ka lang? Hindi, bakit ang tagal? Kundi, nasa kotse ka na ba? Isa yung maliit na linya, pero sa utak ko, tumunog yun na parang kandadong sumara. Dumating si Lira sakay ng lumang Vios niya. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko ang peppermint air freshener at kape sa cup holder. Doon ako unang napaiyak. Hindi malakas, walang hikbi. Tumulo lang ang luha ko na parang may pumutok sa loob ko. Ate, sabi niya, mas mahina. Anong ginawa niya? Hindi ako makasagot agad. Inabot ko sa kanya ang phone ko. Pinakita ko ang message, ang missed calls, at ang picture na mabilis kong nakuha kanina ng patak sa ilalim ng sasakyan. May nagsabi sa akin, may ginawa sa preno ko. Tumigas ang panga niya. Sino? Baka si Martin. Baka si Mama Selly. Hindi ko alam, pero kailangan kong malaman bago nila ako maunahan. Dinala niya ako sa talyer ni Mang Temyong, mekanikong pinagkakatiwalaan ng pamilya ni Lira sa may boundary ng Silang at Dasmariñas. Hindi ito malaking shop. Yero ang bubong, may lumong electric fan na umiikot na parang pagod na, at may kalendaryong may larawan ng bundok sa tabi ng tool rack. Pero malinis ang pagkakaayos ng gamit. Iyon ang napansin ko. Sa gulo ng paligid, may sistema. Hindi ko dadalhin ng kotse rito. Nasa bahay. Tiningnan ako ni Mang Temyong. 50 anyos, maitim sa araw, may langis sa kuko pero malinaw ang mata. Hindi siya nagsalita agad. Pinakinggan niya muna ako. Ikinuwento ko ang amoy, ang patak, ang boses ni Mang Pilo, at ang kakaibang pagmamadali ni na Martin at Doña Selly. Pagkatapos, nagtanong siya, may ekstrang susi ka? Tumanggo ako. Nasa akin. May tao ka bang pwedeng magbantay habang kinukuha natin? Sabi ni Lira. Ako. Hindi umiling si Mang Temyong. Hindi. Kailangan may witness na neutral. Kapag may sabotahe nga, dapat hindi lang kamag-anak ang makakita. Doon ko unang naramdaman na hindi sapat ang takot. Kailangan ko ng ayos. Kailangan ko ng proseso. Dahil kung totoo ang hinala ko, hindi lang ito away mag-asawa. Krimen ito. Tinawadyan namin si Mang Pilo. Nanginginig pa rin siya, pero pumayag siyang sumama basta wag daw munang papangalanan. May dahilan siya. May nakita akong lalaki kaninang madaling araw. Akala ko taga-deliver. Nakakap, nakayuko sa kotse mo. Tapos pag-alis niya, lumabas si Mama Selly sa pinto. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Lira. Natakot ako, sagot ni Mang Pilo. May anak akong nagtatrabaho sa hardware ni Doña Selly. Doon ko naintindihan, hindi lang ako ang hawak nila sa leeg, marami. Bumalik kami malapit sa bahay, pero hindi ako pumasok. Si Mang Temyong at Lira ang lumapit. Kunwari may kinuha lang sa kapitbahay. Si Mang Pilo ang nagbukas ng gate sa gilid dahil may kukunin din sana sa bahay. Lumang access siya bilang bantay sa compound. Ako, nasa loob ng sasakyan ni Lira, nakayuko, hawak ang phone, pinapakinggan ng bawat ring ni Martin na hindi ko sinasagot. Pagkalipas ng halos 20 minuto, dumating sila dala ang kotse ko. Si Mang Temyong mismo ang nagmaneho. Mabagal, hazard lights on, halos hindi umaapak ng mabilis. Pagbaba niya sa talyer, hindi na niya kailangang magsalita. Kita ko sa mukha niya. May mali. Itinaas nila ang sasakyan. Sumilip ako sa ilalim kahit nanginginig ang tuhod ko. Tinuro ni Mang Temyong ang isang bahagi malapit sa brake line. Hindi aksidente ito, sabi niya.
Hindi siya dramatiko. Hindi niya tinaasan ng boses. Pero iyon ang pinaka-nakakatakot. Dahil ang taong sanay sa makina, kapag tahimik na nagsabing hindi aksidente, ibig sabihin malinaw sa kanya. Paano niyo nasabi? Tanong ko. Kita mo to. Tinuro niya ang maliit na hiwa. Malinis. Hindi pumutok dahil luma. Ginamitan ito at ito pa. May nilagay na fluid na hindi tugma sa gamit ng sasakyan mo. Parang minadali. Para kapag umandar ka at paulit-ulit kang promeno pababa, doon lalabas ang problema. Napasandal ako sa pader. Tagaytay. Pababa. Kurba. Ambon. Hindi lang nila ako gustong takutin. May posibilidad na gusto nila akong mawala. Pwede ba itong i-report? Tanong ni Lyra. Pwede. Pero kung walang maglilink kung sino ang gumawa, sasabihin nilang maintenance issue, lalo na kung may pera ang kabila. Napapikit ako. Iyon ang buhay ko kay Martin. Kapag ako ang nasaktan, misunderstanding. Kapag ako ang umiiyak, sensitive. Kapag ako ang nagduda, praning. At kapag may ebidensya akong kulang, ako pa ang mukhang gumagawa ng gulo. Pinunasan ni Mang Temyong ang kamay niya. Gagawa ako ng initial inspection note, pirma ko, oras, findings. Pero ingatan mo, kapag nalaman nilang buhay ka at alam mo, gagalaw sila. Tumunog ang phone ko. Si Martin. Sunod-sunod na message. Nasaan ka? Hindi ka sumasagot. Pinapahiya mo kami kay attorney. Umuwi ka ngayon. Pagkatapos, isang message mula kay Doña Celi. Angelica, huwag kang gumawa ng eksena. Hindi bagay sa isang matinong asawa ang nag-iinarte. Napatingin ako sa salitang matinong asawa. Ilang taon akong naging matinong asawa ayon sa sukatan nila. Ako ang nag-a-adjust, ako ang hindi sumasagot, ako ang nagpapakumbaba sa harap ng mga tita ni Martin kapag sinasabing, swerte ka, pinakasalan ka kahit simpleng pamilya ka lang. Hindi nila alam, ang simpleng pamilya ko ang nagturo sa akin ng isang bagay na hindi mabibili ng apelyido nila. Kapag may mali, huwag mong lagyan ng bulaklak ang sugat para lang magmukhang maayos. Uuwi ako, sabi ko. Ate, hindi pwede, sabi ni Lyra agad. Hindi ako uuwi para sumuko. Tinignan ko ang inspection note ni Mang Temyong. Uuwi ako para alamin kung sino ang nagkamaling mag-iwan ng bakas. At sa unang pagkakataon mula nung bumulong si Mang Pilo, tumigil ang panginginig ng kamay ko. Hindi dahil wala na akong takot, kundi dahil may direksyon na ang takot ko. Bumalik ako sa bahay pasado 10:00 ng umaga. Hindi ko dala ang kotse ko. Iniwan ko muna sa talyer ni Mang Temyong. Nakasulat sa logbook ang oras ng dating, kondisyon at pangalan ng mga nakakita. Sabi niya, kung gusto nilang palabasing imbento ko, kailangan nilang kalabanin hindi lang ako, kundi pati oras. At ang oras, kapag naisulat ng tama, mahirap suhulan. Pagpasok ko sa gate, sinalibong ako ng katahimikan. Iyon ang uri ng katahimikang hindi payapa. Parang bahay na may nag-away pero naglinis muna bago dumating ang bisita. Nasa sala si Doña Celi. Nakaupo siya sa paborito niyang sulihia chair. May hawak na rosaryo. Kapag hindi mo siya kilala, iisipin mong deboto. Pero matagal ko nang natutunan na may mga taong kayang hawakan ng rosaryo habang binibilang kung paano kanila wawasakin. Nasaan ang sasakyan mo? Tanong niya. Pinatignan lang po ako. Bahagyang tumigas ang daliri niya sa butil ng rosaryo. 1 segundo lang, pero nakita ko. Pinatignan? Ulit niya. Opo, may narinig kasi akong kakaiba. Mula sa kusina, lumabas si Martin. Hawak niya ang baso ng tubig, pero hindi siya uminom. Nakatingin siya sa akin na parang sinusukat kung gaano na karami ang alam ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Ngumiti ako ng maliit. Akala ko ba nagmamadali tayo kanina? Ayokong makaistorbo. May dumaan na galit sa mata niya, pero nawala agad. Panilitan ng lambing. Han, worried kami. Bigla kang nawala.
Talaga? Tanong ko. Akala ko ba galit kayo kasi hindi ako umalis? Hindi siya nakasagot agad. Doon ko naramdaman ang unang maliit na panalo. Hindi ito sigaw, hindi ito sampal. Isang segundo lang ng pagkaipit sa sariling salita. Pero sa bahay na sanay ako ang laging kinukulong sa paliwanag, sapat iyon para malaman kong may pinto palang pwedeng mabuksan. Angelica, sabi ni Doña Celi, malamig, kung may problema ka sa pamilyang ito, sabihin mo ng diretsyo, huwag yung umaasta kang inaapi. Dati kapag sinasabi niya iyon, nanginginig na ang boses ko. Naghahanap na ako ng paraan para lumambot ang usapan. Pero ngayon, naalala ko ang hiwa sa brake line. Naalala ko ang amoy ng fluid. Naalala ko si Mang Pilo na takot dahil may anak siyang posibleng mawalan ng trabaho. Kaya ang sagot ko lang, opo. Umakyat ako sa kwarto namin ni Martin. Maayos ang kama. Masyadong maayos. Ang unan ko nakapatong sa gitna, hindi sa gilid kung saan ako tumutulog. Sa maliit na mesa, may picture frame namin noong kasal. Ako nakangiti ng buo, siya nakatingin sa kamera. Sa likod namin, si Doña Celi, nakaputing Filipiniana, hawak ang braso ng anak niya na parang hindi pa talaga pinakawalan. Binuksan ko ang cabinet. Kinuha ko ang lumang pouch kung saan ko tinatago ang duplicate documents ng negosyo ko. Hindi yun ang kailangan ko, pero kailangan kong magmukhang may hinahanap. Habang kunwari nag-aayos ako, narinig ko sa baba ang mahinang usapan. Sinabi ko sa'yo dapat hindi yan nakabalik. Bulong ni Doña Celi. Ma, hinaan mo, sagot ni Martin. Napatigil ako. Hindi malinaw ang lahat, pero sapat ang unang linya para manamig ang likod ko. Lumapit ako sa pinto, binuksan ng dahan-dahan at inilagay ang phone ko sa record. Hindi ako sigurado kung may makukuha. Hindi ako abogado, hindi ako imbestigador. Isa lang akong asawang tinuruan ng takot na maging tahimik. Pero minsan, ang unang ebidensya ay nagsisimula sa tapang mong pindutin ng record kahit nanginginig ka. Paano kung may pinuntahan? Tanong ni Martin. E di sabihin mong praning na naman. Sabihin mong matagal nang may problema sa kotse. Ikaw ang asawa. Mas mapaniniwalaan ka. Napatlag ang dibdib ko. Mas mapaniniwalaan ka. Iyon pala ang pinakamatagal nilang sandata. Hindi kutsilyo, hindi pera, hindi koneksyon, kundi ang tiwala ng ibang tao sa itsura nilang maayos. Biglang tumunog ang phone ni Martin. Sumilip ako sa hagdan. Nakita ko siyang tumalikod papunta sa nanay. Si Doña Celi naman pumasok sa powder room. Doon ko nakita ang pagkakataon. Bumaba ako ng dahan-dahan, diretso sa kusina. Kung may natutunan ako sa bahay na ito, iyon ay ang mga sikreto nila ay hindi sa vault, nasa basurahan. Resibo, punid na sobre, bote ng gamot, delivery slip, mga bagay na akala nilang walang halaga dahil sanay silang may ibang naglilinis pagkatapos nila. Binuksan ko ang trash bin sa ilalim ng lababo. Una, balat ng sibuyas, tissue, sachet ng kape, punit ka papel. Tapos nakita ko ang maliit na resibo, gusot, may mancha ng mantika. Hinugot ko gamit ang tissue. R. Malonzo Vulcanizing and Brake Service, 6:12 a.m. Brake fluid, generic. Labor, home service. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatitig doon. 6:12 a.m. Ang oras na iyon, nasa kwarto pa ako. Ang kotse ko nasa garahe. Ang gate namin sarado. Ibig sabihin, kung may home service, may nagpasok, may nagbayad, may nagutos. Kinuhaan ko ng litrato ang resibo, harap at likod. Pagkatapos, inilagay ko sa maliit na zip pouch na dala ko sa bulsa. Hindi ko binalik sa basurahan. Hindi na ako ganun katanga. Paglabas ko ng kusina, muntik na akong mabangga kay Martin. Anong ginagawa mo riyan? Tanong niya. Tumaas ang tibok ng puso ko pero hindi ako umatras. Tubig, sabi ko. Tiningnan niya ang kamay ko. Wala na roon ang resibo.
Nasa loob na ng pouch, nakasiksik sa waistband ko sa ilalim ng blouse. "May kakaiba ka ngayon sabi niya. Ngumiti ako. Baka napagod lang. Lumapit siya. Amoy pabango pa rin siya pero sa ilalim noon may pawis na. Takot ba iyon? Inis? O galit dahil hindi sumunod ang araw sa plano niya? "Hon," sabi niya, hinawakan ng braso ko. "Kung may iniisip ka, sabihin mo sa akin. Mag-asawa tayo." Tiningnan ko ang kamay niya sa balat ko. Ang kamay na minsang nag-abot sa akin ng sinting. Ang kamay na humawak sa bewang ko nung unang sayaw namin. Ang kamay na hinawakan ko nung akala kong sapat ang pagmamahal para mapalambot ang isang lalaking pinalaki sa bahay na lahat ng gusto ay nakukuha. At ngayon, iyon ding kamay ang posibleng pumirma sa gastos para sirain ang preno ko. "Alam ko," sabi ko, "mag-asawa tayo." Hindi ko hinila ang braso ko. Hindi pa. Dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko ang laban. Hindi sapat na malaman kung ginawa nila. Kailangan kong ipakita kung paano, kailan, kanino, bakit, at ano ang kapalit na gusto nilang makuha kapag nawala ako. Pag-akyat ko sa kwarto, sinend ko kay Lyra ang litrato ng resibo. Sumunod, tinext ko si Mang Temyong. "May nahanap akong resibo. Same fluid na sinabi niyo. 6:12 a.m. Home service." Mabilis siyang sumagot. "Itago mo. Huwag hawakan ng direk. At Angelica, mag-ingat ka. Kung totoong sila yan, hindi preno ang huling gagalawin nila." Napaupo ako sa gilid ng kama. Sa labas ng bintana, umaambon pa rin. Sa baba, naririnig ko ang boses ni Doña Celi. Kalmado na ulit, parang walang nangyari. Si Martin naman, may kausap sa phone. Mahina ang boses niya pero may isang pangalan akong narinig. Ramil. At sa resibong hawak ko, sa pinakailalim, may maliit na pirma. R. Malonzo. Hindi pa tapos ang araw. Pero sa unang pagkakataon, hindi na lang ako biktima sa kwentong plinano nila. Ako na ang nagsisimulang basahin ng script nila, pahina-pahina, resibo-resibo, pagkakamali sa bawat pagkukunwari. Hindi ako bumaba agad pagkatapos kong narinig ang pangalan ni Ramil. Nanatili ako sa gilid ng kama, nakatingin sa pinto, habang ang phone ko ay nakahiga sa palad ko na parang maliit na bomba. Sa screen, nakabukas pa rin ang litrato ng resibo. R. Malonzo Vulcanizing and Brake Service. 6:12 a.m. Home service. Sa baba, nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Naririnig ko ang kutsara ni Doña Celi sa tasa. Naririnig ko ang mababang boses ni Martin. Naririnig ko ang ulan na humahampas ng mahina sa yero ng laundry area. At sa gitna ng lahat, unti-unti kong naiintindihan ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Hindi sila nagmamadali ngayon dahil akala nila may oras pa sila para ayusin ang kwento. Sa isip nila, ako ang nagkamali. Hindi ako tumuloy sa biyahe. Hindi ako na-aksidente. Hindi natupad ang plano. Pero kung mapapalabas ako na praning, magulo, at gumagawa ng akusasyon ng walang basehan, matatalo pa rin ako. Tumunog ang phone ko. Si Lyra. Hindi ko sinagot sa boses. Nag-message ako. "Huwag kang tatawag. Nasa bahay ako. Baka naririnig nila." Sumagot siya agad. "Ate, may kakilala akong dating insurance investigator. Si Kuya Dante. Hindi pulis, pero marunong sa vehicle tampering cases. Gusto mo kausapin?" Napapikit ako. Insurance investigator. Ibig sabihin, sanay sa aksidente, claim, mechanical na ebidensya, at mga taong nagsisinungaling para sa pera. Oo, pero discreet. Ilang minuto lang, may bagong number na nag-text sa akin. "Angelica, si Dante ito." Sinabi ni Lyra ang basics. Una, huwag mong sabihing alam mo. Ikalawa,
Gumawa ka ng timeline. Ikatlo, kailangan natin ng independent witness at footage. May kapitbahay bang may kamera sa gate? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula sa kwarto namin, tanaw ko ang kabilang bahay ni Mrs. Chongson, ang retired principal na laging nakaupo sa teres tuwing hapon. May maliit siyang CCTV sa taas ng gate, nakatutok sa daan. Dati, naiinis si Doña Celi doon dahil sabi niya, parang lahat binabantayan. Ngayon, iyon ang unang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa. Nag-reply ako, meron, across the street. Kunin mo today, bago may makiusap sa kanila na burahin. Napatingin ako sa pinto. Paano ako lalabas ng hindi halata? Parang sinagot ng tadhana ang tanong ko nang biglang kumatok si Martin. Han? Mabilis kong itinago ang phone sa ilalim ng unan. Bakit? Pumasok siya nang hindi naghihintay ng pahintulot. Nakangiti siya pero may bigat ang mga balikat niya. Umupo siya sa gilid ng kama, malapit sa akin, masyadong malapit. Sorry kanina, sabi niya. Na-pressure lang ako. Si Mama rin, alam mo naman, madaling ma-stress. Tinignan ko siya. Ang lalaking ito dati, ang tinakbuhan ko kapag pagod ako sa mundo. Ngayon, siya ang mundo na kailangan kong takasan. Okay lang, sabi ko. Hindi okay. Hinawakan niya ang kamay ko. Baka kailangan nating magpahinga. Cancel na muna natin yung Tagaytay. Mamaya na lang tayo mag-usap tungkol sa lupa. Sa lupa. Hindi sa preno. Hindi sa kung bakit may fluid sa ilalim ng kotse. Hindi sa kung bakit halos pilitin nila kung umalis. Sa lupa pa rin. Doon ko nakuha ang pangalawang clue na hindi resibo. Hindi ako ang sentro ng takot nila. Ang lupa. Tumanggo ako ng dahan-dahan. Sige, pero gusto ko munang pumunta kina Mrs. Chongson. Bahagyang kumunot ang noon niya. Bakit? May hiniram akong baking mold noon. Ibabalik ko lang. Ang bilis niyang tumingin sa pinto, parang sinusuri kung narinig ni Doña Celi. Ako na lang magbalik. Ngumiti ako. Hindi, nakakahiya, matagal na sa akin. Tumagal ang tingin niya sa akin. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Parang chessboard ang pagitan namin. Hindi piraso ng salita ang gumagalaw, kundi hinala. Sa huli, tumayo siya. Bilisan mo. Pagbaba ko, nakaupo pa rin si Doña Celi sa sala. Sinundan niya ako ng tingin hanggang gate. Saan ka pupunta? Tanong niya. Kina Mrs. Chongson po, may ibabalik lang. Ngayon pa talaga? Malapit lang po. Hindi siya sumagot, pero naramdaman ko ang tingin niya sa likod ko habang tumatawid ako ng kalsada. Si Mrs. Chongson ang nagbukas ng gate. 70 na siya, maliit, nakadrester, may makapal na salamin, pero matalim pa rin ang tingin. Dagi siyang prinsipal, kahit simpleng "o" niya ay parang may estudyanteng nahuling ng ngopya. Angelica, napadalaw ka? Hindi ko na pinahaba. Ma'am, bulong ko, kailangan ko po ng tulong. May kamera po ba kayo kaninang madaling araw? Nagbago ang mukha niya. Hindi siya nagulat gaya ng iba. Mas parang may matagal na siyang hinala na sa wakas ay may nagsalita. Anong oras? Mga 5:00 hanggang 6:30 po. Pinapasok niya ako agad. Sa loob ng bahay niya, amoy liniment at bagong saing. Pinaupo niya ako sa harap ng maliit na monitor. Habang nire-rewind niya ang footage, ikinwento ko ng putol-putol ang nangyari. Hindi ko sinabi lahat, sapat lang para maintindihan niyang may panganib. Matagal ko nang sinasabi, iba ang tahimik sa bahay ninyo. Natigil ang footage sa 5:48 a.m. May lalaki sa labas ng gate namin, nakasuot ng itim na cap, face mask, at kupas na jacket. Hindi malinaw ang muka, pero malinaw ang kilos. May hawak siyang maliit na bag ng tools. Pagkalipas ng ilang minuto,
Bumukas ang gate namin mula sa loob. Lumabas si Doña Celi. Hindi niya binuksan ng buo ang gate. Sapat lang para makapasok ang lalaki bago sumikat ang araw. Parang nawalan ng tunog ang paligid. Hindi ko narinig ang fan. Hindi ko narinig ang hininga ko. Ang nakikita ko lang ay ang biyanan kong maingat na nagsara ng gate habang may lalaking papasok sa bahay namin bago sumikat ang araw. "Ma'am," sabi ko, halos walang boses. "Pwede ko bang makakuha ng kopya?" Tumanggo siya agad. "Kukuha tayo. Pero Angelica, anak, alam mo ba kung gaano kalaki ito?" "Opo." "Hindi. Hindi mo pa alam." Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Kapag naipakita mo to, hindi na ito simpleng away pamilya. May susubukang manira sa'yo bago mo sila maunahan." Naisip ko si Martin, ang lambing niya kanina, ang mag-asawa tayo, ang lupa, ang pagpipilit niyang siya na ang magbalik ng baking mold. Pagkalipas ng 10 minuto, nasa phone ko na ang kopya ng footage at may backup si Mrs. Chongson sa USB. Nagpasalamat ako, pero bago ako umalis, hinawakan niya ang braso ko. "Angelica, huwag kang matutulog sa bahay na iyon ngayong gabi." Hindi ako nakasagot. Dahil ang totoo, may bahagi sa akin na gustong umalis na. Kunin ang gamit ko, tumakbo, magtago. Pero may mas malakas na bahagi na nagsasabi, kung aalis ako ng walang kumpletong ebidensya, sila ang magsusulat ng kwento. At sa kwento nila, ako ang baliw. Pagbalik ko sa bahay, nasa gate si Martin. "Ang tagal mo," sabi niya. "Chinikahawan ako ni Ma'am." "May dala ka?" Ipinakita ko ang lumang baking mold na hiniram ko talaga noon at sadyang naiwan sa kusina ni Mrs. Chongson para may dahilan akong bumalik. Bahagya siyang kumalma, pero nang pamasok kami sa bahay, nakita ko si Doña Celi sa sala, hawak ang phone, at ang mukha niya ay hindi na malamig. Galit na. "Martin," sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa akin, "nawawala si Ramil." Tumigil ako sa paghakbang. Ramil, ang mekanikong hindi dapat nandoon. At habang nagpapanggap akong hindi ko alam ang pangalang hiyon, may pumasok na message mula kay Dante. Nakuha ko na name, Ramil Malonzo. May record dati sa insurance fraud, pero mukhang may mas malaking pinoproteksyonan. Ingat, kapag na-corner siya, pwede siyang magsalita o mawala. Itinaas ko ang tingin ko kay Martin. Hindi niya alam na alam ko na, pero sa unang pagkakataon, siya ang mukhang nakakaramdam. Nang sabihin ni Doña Celi na nawawala si Ramil, hindi siya tunog nag-aalala sa tao. Tunog siyang nanhihinayang sa gamit na nawala ng silbi. "Anong ibig mong sabihin na nawawala?" tanong ni Martin. Pilit mahina pero halata ang bigat. "Naka-off ang phone," sagot ni Doña Celi. "Hindi sumasagot sa shop. Hindi rin makita ng tauhan." Umupo ako sa single chair malapit sa bintana. Parang pagod na pagod lang, pero sa loob ko, gumagana na ang lahat. Kung nawawala si Ramil, maaaring natakot. Maaaring may nakausap na iba. Maaaring tumakas. O maaaring may nagpatahimik. At kung ganon, lalong delikado ang bahay na ito. "Bakit kailangan niyo si Ramil?" tanong ko, banayad. Pareho silang napatingin sa akin. 1 segundo, 2 segundo. "Ramil?" ulit ni Martin. "Opo, narinig ko lang pangalan. Sino siya?" "Si Doña Celi ang unang bumawi. Tauhan sa hardware, may delivery dapat." "Ah," sabi ko, akala ko mekaniko. Hindi ko alam kung alin sa kanila ang unang napakurap, pero nakita ko, ang maliit na bitak sa pader nila. "Bakit mo naman naisip na mekaniko?" tanong ni Martin. "Nabanggit mo yata dati na may mekaniko kang kilala na ganun ang pangalan." Tumayo ako. Magpapahinga lang ako. Masakit pa rin ulo ko. Hindi nila ako pinigilan, pero habang paakyat ako, naramdaman kong hindi na lang ako minamanmanan. Ngayon, sinusukat na nila kung gaano na karami ang alam ko. Sa kwarto, nag-lock ako ng pinto. Agad kong tinawagan si Dante gamit ang earphones at mahina ang boses. "Sir, nawawala raw si Ramil." "Expected," sabi niya.
May pressure sa magkabilang side, pero may nakuha akong lead. May pinsan siya sa may Amadeo, doon siya nagtatago kapag may problema. Pwede ba siyang kausapin? Pwede, pero hindi ikaw, delikado. Kung hindi ako, sino? Tumahimik si Dante saglit. Ako at si Lira, pero kailangan mong pumayag sa isang bagay. Kapag nagsalita siya, hindi mo pwedeng piliin lang ang parte na gusto mo. Baka may madinig kang mas masakit kaysa sabotage. Akala ko wala nang masasakit kaysa malaman na pinagalaw ang preno ko. Mali pala ako. Kinagabihan hindi ako kumain kasabay nila. Sinabi kong nahihilo pa rin ako. Sa totoo lang, hindi ko kayang umupo sa hapag kung saan dati akong naglalagay ng ulam sa plato ni Martin habang iniisip kong ilang beses niyang nilunok ang pagkain ko nang may plano na akong hindi na makabalik. Bandang 8:00, nag-message si Lira. Nakita namin siya, ayaw magsalita, takot na takot. Sumunod ang isang voice note mula kay Dante. Maikli lang. Angelica, he confirms home service, pero ang sabi niya, hindi raw niya alam na sayo ang kotse. Ang sinabi sa kanya, kotse raw ng lalaking nangloko sa pamilya ninyo. Naupo ako. Lalaking nangloko? Hindi ako yun. Sasakyan ko iyon. Pero kung iyon ang kwento kay Ramil, ibig sabihin, kahit siya ginamit lang, hindi iyon para linisin siya. Ginawa pa rin niya ang mali. Tinanggap niya ang bayad. Ginalaw niya ang preno ng sasakyan ng isang taong hindi niya kilala. Pero may bago akong nakita. Sina Martin at Doña Celi ay hindi lang marunong manakit. Marunong silang magpabuhat ng kasalanan sa iba gamit ang kasinungalingan. May kasunod na text si Lira. Ate, umiiyak siya. May nagbanta raw sa asawa niya. Sabi raw kapag nagsalita siya, mawawalang trabaho ng kapatid niya sa hardware at idadamay ang pamilya niya sa dating kaso niya. Napatingin ako sa salamin sa aparador. Ang babaeng nakatingin sa akin, maputla, mamumula ang mata, pero hindi na siya mukhang mawawasak. Mukha siyang may hawak na mabigat na bagay at hindi alam kung ibabagsak ba niya iyon. Doon dumating ang moral dilemma. Madali sana kung halimaw ang lahat na sangkot. Madali sana kung si Ramil ay bayarang kriminal na walang ibang dahilan kundi pera. Pero ang totoo, sa ilalim ng ginawa niya, may takot din, may pamilyang pinangakuan ng gutom, may dating kasong ginawang tali sa leeg niya. Hindi iyon dahilan para patawarin siya agad. Pero sapat iyon para tanungin ko ang sarili ko, gusto ko ba ng hustisya? O gusto ko lang makakita ng taong madurog? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa labas, tanaw ko ang ilaw ng garahe. Wala na roon ang kotse ko. Pero pakiramdam ko naroon pa rin ang multo ng muntik nang mangyari. Nag-text ako kay Dante. Kung magsasalita siya, siguraduhin yung may protection siya. Ayokong may madamay na inosente dahil sa akin. Mabilis siyang sumagot. Good. That matters. We can arrange a sworn statement later. But he needs courage. Give him a reason to trust you. Anong dahilan ang maibibigay ko sa taong muntik nang naging dahilan ng kamatayan ko? Hindi ko alam. Pero kinabukasan ng umaga, ginawa ko ang unang power move ko. Hindi sigaw. Hindi confrontation. Pumunta ako sa bangko. May joint operating account kami ni Martin para sa lupa at ilang bayarin sa bahay. Noon, ako ang naglalagay ng malaking bahagi roon. Dahil sa negosyo ko, si Martin naman, temporary raw naaasa muna habang inaayos ang expansion ng hardware nila. 5 taon na ang temporary. Hindi ko kinuha ang pera, hindi ako gumawa ng illegal, pero inalis ko ang automatic authorization niya sa business-linked funds ko at pinarequire ko ang dual approval sa anumang galaw na konektado sa lupa. Tahimik lang. Isang pirma, isang valid ID, isang request form. Pero alam kong pagdating ng hapon, mararamdaman nila iyon. Pag-uwi ko, nasa sala si Martin. Hawak niya ang phone, namumula ang tenga. Angelica? Sabi niya. Anong ginawa mo sa account? Umupo ako sa tapat niya. Inayos ko lang ang access. Bakit? Dahil may mga bagay na kailangang protektahan habang hindi pa malinaw ang lahat. Dumating si Doña Celi mula sa kusina. Ano na naman ito? Hindi ako tumingin sa kanya. Kay Martin lang. Kung walang problema, wala kayong dapat ikabahala, matagal niyang akong tinitigan. At sa unang pagkakataon,
Nakita ko ang tunay niyang mukha. Hindi ang babait na asawa, hindi ang kalmadong anak, hindi ang lalaking sanay paniwalaan. Isang taong nabawasan ng kontrol. Pinaglalaroan mo ba ako? Bulon niya, hindi Martin. Ngayon lang ako tumigil magpalaro at sa phone ko, dumating ang message ni Lyra, ate. Ramil agreed to talk, pero may sinabi siya, hindi lang preno ang plinano nila. May affidavit na raw silang hininda sa'yo. Naramdaman kong bumagsak ang lamig sa dibdib ko. Affidavit? Hindi lang pala aksidente ang gusto nilang palabasin. May kasunod pa silang plano para siguraduhin kahit mabuhay ako, mawawala pa rin ang boses ko. Akala ko ang pinakamasakit na pwede kong malaman ay pinagalaw nila ang preno ng sasakyan ko. Pero nang mabasa ko ang salitang affidavit, may ibang klasing ng takot ang gumapang sa akin. Dahil ang aksidente, kahit gaano kasindak, minsan isang pangyayari lang. Pero ang affidavit, ibig sabihin may kwento na silang inihanda. May bersyon na sila ng pagkatao ko. May papel silang balak ipakita sa abogado, sa barangay, sa korte o kahit kanino para sabihing hindi ako mapagkakatiwalaan. At sa bansang ito, kapag babae ka at sinabi nilang unstable, minsan mas mabilis pang paniwalaan kaysa sa sugat mo. Pumanhik ako sa kwarto at tinawagan si Lyra. Anong affidavit? Tanyong ko, mahina pero diretsyo. Ate, huminga siya ng malalim. Sabi ni Ramil, narinig daw niya nung binayaran siya, may binanggit na statement na kapag may nangyari o kapag gumawa ka ng gulo, sasabihin nilang matagal ka ng paranoid, delusional at may violent tendencies. Napahawak ako sa gilid ng aparador. Violent tendencies? Oo, may incident daw na gagamitin. Alam ko agad kung ano iyon. 3 buwan na ang nakalipas. Nabitawan ko ang baso sa kusina habang nag-aaway kami ni Martin. Hindi ko ibinato. Nabitawan ko. Nanginginig ako noon dahil kinorner ako ni Doña Celi tungkol sa lupa. Sinasabing wala akong utang na loob at dapat ilipat ko na sa pangalan ni Martin para hindi magulo. Nang mabasag ang baso, si Martin ang unang sumigaw. Tama na Angelica, baka manakit ka na. Noon, akala ko OA lang siya. Ngayon, naiintindihan ko. Nag-iipon na sila ng esena. May copy ba? Tanong ko. Wala pa, pero sabi ni Ramil, may pinapapirma raw silang 2 tauhan sa hardware na kunwari witness sa outbursts mo. Napaupo ako sa kama. Nanginginig na naman ang tuhod ko, pero hindi tulad kahapon. Kahapon, takot na walang direksyon. Ngayon, takot na may pangalan, pitsya at kalaban. Angelica, sabi ni Dante, kinuha yata ni Lyra ang phone at ini-loudspeaker. Listen carefully. Hindi mo sila haharapin tungkol sa affidavit. That's bait. Kapag nasabog ka, gagamitin nila. Kailangan kalmado ka. Document everything. Magpa-blatter ka, but make it factual. No drama. Vehicle tampering suspicion. Inspection report. CCTV. Receipt. Witness. Paano kung mauuna sila? Then, mas kailangan mong mauna sa tamang paraan. Iyon ang problema sa hustisya. Hindi sapat na tama ka. Kailangan tama rin ang hakbang mo. Kinabukasan, pumunta ako sa barangay kasama si Lyra. Suot ko ang simpleng blouse, nakatali ang buhok, walang makeup maliban sa pulbos para hindi halata ang puyat ko. Hindi ako umiyak sa harap ng desk officer, hindi dahil wala akong luha, kundi dahil alam kong bawat panghinginig ko pwedeng gamitin laban sa akin kapag mali ang taong nakarinig. Sinabi ko ang facts, may warning, may suspicious fluid, may mechanic inspection, may resibo, may CCTV, may possible threat sa safety ko. Hindi ko sinabing pinapatay nila ako kahit iyon ang nararamdaman ko. Sinabi ko, I fear for my safety and I am requesting this to be put on record. Habang sinusulat ng barangay staff ang detalye, nakita ko sa salamin ng pinto ang sarili ko. Hindi ako mukhang matapang, mukha akong pagod. Pero minsan, ang tapang, hindi mukhang apoy.
Minsan mukhang itong babaeng nagsasalitang malinaw kahit nadudurog ang loob. Pagkatapos ng blatter, pumunta kami sa munisipyo para magtanong tungkol sa legal assistance. Doon ko nakilala si Attorney Mariel Sison, isang abogadang volunteer tuwing Huwebes. Hindi siya flashy, walang malaking relo, walang matapang na boses, pero nang ipinakita ko ang timeline, inayos niya ang papel ko sa mesa at sinabing, "Good, you kept the chain of evidence." Chain po? Chain of evidence. Sino nakita? Kailan nakuha? Saan galing? Paano na-preserve? Kung may kalaban kang may pera, huwag kang aasa sa awa. Aasa ka sa proseso. Parang may maliit na ilaw na binuksan sa loob ko. Pinaghiwa-hiwalay niya ang gagawin. Una, isecure ang inspection note ni Mang Temyong with the photos and signature. Pangalawa, formal request to Mrs. Tiongson for CCTV copy with date and time. Pangatlo, notarized statement kung papayag si Ramil. Pang-apat, written notice sa bank and property office na walang transfer or document signing nang walang personal appearance ko. Panglima, huwag matulog sa bahay kung may imminent risk. Sa huling punto, tumingin siya ng matagal sa akin. "Angelica, may matutuluyan ka ba?" "Meron po, kay Lira." "Good, umuwi ka lang kung may kasama ka." Hindi agad ako sumagot dahil may isa pang bagay na kailangan kong gawin sa bahay. Hindi paghihiganti, pagkuha ng katotohanan. Hapon na nang bumalik ako sa bahay kasama si Lira. Hindi siya pumasok, naghintay siya sa labas, engine running. Sabi ko, 10 minuto lang. Pagpasok ko, nasa dining table sina Martin at Doña Celi. Sa harap nila may folder. Hindi nila inaasahan na makikita ko. Mabilis itong sinara ni Martin pero nakita ko ang unang linya. Statement of concern regarding the mental and emotional fitness of Angelica Rosales Velasco. Parang may kumurot sa lalamunan ko. Doña Celi tumayong muna. "Saan ka galing?" "Barangay," sabi ko. Nakita ko ang pagbabago sa mukha nila. Hindi takot agad. Inis muna. Tapos pagkalkula. "Bakit?" tanong ni Martin. "Para magpa-record." "Nang ano?" Tumingin ako sa folder. Ng mga bagay na baka kailanganin ko. Tumayo siya, mabagal. "Angelica, you're making this worse." Hindi ako umatras. "No, Martin, matagal na itong worse. Ngayon lang may record." Saglit na katahimikan. Nasa kusina ang katulong naming si Nena, kunwari naghuhugas pero halatang nakikinig. Si Nena ang matagal nang tahimik sa bahay na ito. Siya ang laging nakakakita pero hindi nagsasalita dahil may pamilya sa probinsya at sahod na kailangang ipadala. Biglang nagsalita si Doña Celi. "Kita mo, ganyan siya, palaban, walang respeto. Tapos kapag napahamak, kami ang sisisihin. Dati, papatul ako. Dati, iiyak ako. Dati, sasabihin kong, hindi po ako ganun. Ngayon, kinuha ko lang ang maliit kong bag mula sa kabinete sa sala. Hindi muna ako dito matutulog." Lumapit si Martin. "Hindi ka aalis." Huminto ako. Lumingon. "Pipigilan mo ako?" Hindi niya nasagot. Dahil sa labas, bumusina si Lira. Isang maikling busina pero sapat para ipaalalang may naghihintay sa akin. May makakaalam kung hindi ako lalabas. Dumaan ako sa tabi niya. Mababang boses niyang sinabi, "Pagsisisihan mo ito." Tumigil ako sa may pinto. "Hindi, Martin," sabi ko. "Ang pinagsisisihan ko lang, masyado akong nagtagal." Paglabas ko, malamig ang hangin. Hindi na umuulan pero basa pa ang daan. Sumakay ako sa kotse ni Lira at doon ko lang pinakawalan ang hininga na kanina ko pang pinipigil. "Ate," tanong niya. "May folder nga," sabi ko. "Totoo." Habang umaandar kami palayo, tumingin ako sa side mirror. Nakasilip si Doña Celi sa bintana. Hindi na siya nagdadasal.
Hindi na rin siya nakangiti. Sa phone ko, may dumating na message mula kay Dante. Ramil signed preliminary statement, pero may kapalit. Kailangan daw niyang sabihin ang isang bagay na hindi mo magugustuhan. Martin wasn't the first to suggest the break. Napatigil ang mundo ko sa loob ng sasakyan. Hindi si Martin ang unang nagmungkahi. Tumingin ako sa dilim sa labas. At bigla kong naalala ang boses ni Doña Celi sa sala noong gabing bago ang lahat. Siguraduhin mo lang. Napakapit ako sa bag ko. Dahil ang katotohanan pala, hindi lang ako muntik mamatay sa plano ng asawa ko. Muntik akong mamatay sa utos ng babaeng 5 taon kong tinawag na mama. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nasa guest room ako ni Lira, nakahiga pero gising ang buong katawan ko. Bawat tunog ng motor sa labas, bawat tahol ng aso, bawat vibration ng phone ko sa mesa, parang may kamay na kumakatok sa dibdib ko. Sa screen, paulit-ulit kong binabasa ang message ni Dante. Martin wasn't the first to suggest the break. Hindi raw si Martin ang unang nagmungkahi. Ibig sabihin kahit gaano kasakit tanggapin, may mas nauna pang isip na nagplano kung paano ako aalisin sa daan. At ang pinakamasakit, hindi ito galing sa estranghero. Galing ito sa babaeng 5 taon kong pinilit respetuhin kahit araw-araw akong pinaparamdam na bisita lang ako sa pamilyang pinasok ko. Si Doña Celi. Umaga pa lang nagsimula na kaming kumilos, hindi sa paraang nasanay sila. Walang sigawan, walang post sa social media, walang pahaging sa kamag-anak, walang eksenang pwede nilang gamitin para sabihing, "Kita nyo, ganyan siya, hindi stable." Ang unang ginawa ko, pumunta ako kay Mang Temyong para kunin ang signed inspection report. Hindi lang niya nilagay na may sira ang brake line. Nilagay niya ang oras ng pagdating ng sasakyan, sino ang kasama ko, ano ang nakita, anong klase ng fluid residue, at bakit hindi tugma sa normal wear and tear. "Angelica," sabi niya habang inaabot ang brown envelope, hindi nito sinasagi kung sino ang gumawa, pero sinasabi nito na hindi ito basta aksidente. "Malaking bagay na po yun," sagot ko. Pagkatapos, bumalik kami kay Mrs. Tiongson. May inihanda siyang USB, may printed statement pa na siya mismo ang gumawa. Dating principal nga, kompleto sa oras, petsa at maayos na pangungusap. Nakasaad dito na walang editing ang footage at nandito rin na nakita sa video ang isang lalaki na pinapasok ng biyanan mo sa gate. Napatingin ako sa kanya. "Ma'am, baka madamay kayo." Ngumiti siya ng malungkot. "Anak, matagal na akong retired. Wala na nilang pwedeng tanggalin sa akin." Hindi ko alam kung bakit doon ako muntik maiyak. Siguro dahil sa bahay ni Martin, lagi akong pinaparamdam na mag-isa ako. Pero sa labas pala, may mga taong handang tumayo sa tabi mo kapag nakita nilang hindi ka na makalakad. Sunod naming pinuntahan si Ato ni Mariel. Inayos niya ang lahat ng papel sa isang folder, hindi iyong dramatikong folder na biglang panalo agad ang bida sa kwento, kundi folder na mabigat dahil bawat pahina ay dumaan sa tamang kamay. Magfa-file tayo ng formal complaint, pero bago iyon, may gagawin tayong notice. Para malinaw, no property transfer, no signing, no release of documents, no access to business-linked funds without your written consent. Tumamang ako. "Sigurado ka?" tanong niya. "Kapag natanggap nila ito, malalaman nilang hindi ka na nila kontrolado." Huminga ako ng malalim. Matagal na po nila akong kinokontrol. Siguro oras na para sila naman ang makaramdam ng limitasyon. Hindi iyon galit na walang isip. Iyon ang unang beses na ang galit ko ay may disiplina. Ipinadala ang notices bago magtanghalian. Isa sa property office, isa sa bank, isa sa abogado ng pamilya nila na dapat sana naming pupuntahan sa Tagaytay, at isa kay Martin through email with acknowledgement. 2:00 ng hapon, nagsimula ang unang bagsak. Tumawag si Martin. Hindi ko sinagot.
Nag-text siya, "What the hell are you doing?" Hindi ko rin sinagot. Sumunod ang tawag ni Doña Celi, hindi ko rin sinagot. Pagkatapos, tumawag ang abogado ng pamilya nila. Si Atty. Mariel ang sumagot, nasa tabi ko habang mahinahon niyang sinabi, "Any communication regarding Mrs. Angelica Rosales Velasco should go through counsel from this point forward." Simple lang ang pamungusap, pero parang binawi noon ang laig ko na matagal nilang hawak. Gabi na nang pumayag si Ramil na humarap sa amin sa isang maliit na opisina malapit sa barangay. Kasama niya ang asawa niyang si Mina, payat, putla at halatang ilang araw nang hindi nakatutulog. Hindi ko alam kung paano siya titignan. Parte ng katawan ko gustong magalit. Parte rin ng katawan ko naalala ang sinabi ni Dante, ginamit din sila. Si Ramil hindi makatingin sa akin. "Ma'am," sabi niya, halos pabulong. "Patawad." Hindi ako sumagot agad. Dahil ang salitang patawad, kapag malapit ka ng mamatay dahil sa ginawa ng tao, hindi madaling tanggapin. Hindi ito napkin na iaabot pagkatapos matapon ng tubig. "Sagutin mo lang ang tanong," sabi ko. "Sino ang nag-utos?" Napalunok siya. "Si Ma'am Celi ang kumausap sa akin una, sa hardware. Sabi niya, may kotse raw ng taong nanloko sa pamilya nila. Kailangan daw takutin, hindi raw dapat patayin. Pero..." Tumigil siya. Nanginginig ang labi. Nung tinanong ko kung delikado, sabi niya, kapag natakot titigil, kapag nawala, mas tahimik. Parang may yelong ibinuhos sa likod ko. Tumingin si Atty. Mariel kay Dante. Dante nodded. "Si Martin?" Tanong ni Atty. Mariel. "Alam niya," sabi ni Ramil. "Siya nagbigay ng oras kung kailang tulog si Ma'am Angelica. Siya rin nagsabi kung saan nakalagay ang gate key." Napapikit ako. Hindi siya ang unang nag-isip, pero binuksan niya ang pinto. May mga pagtataksil na sumasaksak. May mga pagtataksil na nagbubukas lang ng gate at nagpapasok ng kutsilyo. Pareho silang sugat. Pumirma si Ramil sa sworn statement. Hindi ito perpekto. May takot pa rin siya. May mga detalye siyang paulit-ulit bago nasabi ng buo, pero may sapat na itong laman para hindi na ako magmukhang babae lang na naghihinala. Paglabas namin, huminto ako sa ilalim ng poste. "Anong gagawin mo ngayon?" tanong ni Lira. Tumingin ako sa phone ko. May bagong message mula kay Martin. "Umuwi ka. Ayusin natin ito bilang pamilya." Pamilya. Ang salitang iyon, kapag galing sa maling tao, nagiging kulungan. Nagreply ako sa unang pagkakataon. "Uuwi ako bukas, pero hindi para ayusin ang kasinungalingan." Hindi na siya sumagot. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam kong ang susunod na araw ang tunay na simula ng pagbagsak nila. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay na iyon na hindi na parang asawa. Umuwi ako bilang testigo ng sariling buhay. Kasama ko si Atty. Mariel, si Dante, si Lira, at 2 barangay officials. Hindi kami nagdala ng ingay. Wala ring camera crew. Wala akong interes na gawing palabas ang muntik kong pagkamatay. Ang gusto ko lang, magkaroon ng record na hindi nila mabubura. Pagbukas ng gate, si Nena ang sumalubong. Ang katulong naming halos hindi nagsasalita. Nakatayo sa may pinto na namumutla. "Ma'am Angelica?" bulong niya. "Nena," sabi ko, "okay ka lang?" Hindi siya sumagot, pero tumanggo siya ng mabilis. At ang tingin niya sa likod ko, sa barangay officials, ay parang taong matagal nang naghihintay na may ibang makita ng nangyayari sa loob ng bahay. Nasa sala sina Martin at Doña Celi. Si Martin, nakatayo sa tabi ng center table, nakapolo pa rin kahit nasa bahay. Si Doña Celi naman, nakaupo sa paborito niyang solihia chair, may hawak na rosaryo. Pareho silang mukhang handa sa away, pero hindi sila handa sa katahimikan. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Martin. "Ano ito, Angelica? Magpapahiya ka ba ng pamilya?" Hindi ako sumagot agad. Umupo ako sa sofa, sa mismong lugar kung saan ilang beses akong pinaupo para pagalitan, kausapin, pabalikin sa linya. Ngayon, ako ang tahimik. Sila ang nag-aantay. Si Atty. Mariel ang nagsalita.
We are here to formally retrieve Mrs. Rosales Velasco's personal documents and to inform you that a complaint is being prepared regarding suspected vehicle tampering, coercion, and related acts. Tumawa si Martin. Maikse. Walang saya. Vehicle tampering? Seriously? Angelica, ano na namang pinapasok mo sa utak mo? Dati, doon ako sasagot. Dati, sisigaw akong hindi ako baliw. Dati, ipagtatanggol ko ang sarili ko hanggang maubos ang boses ko at sila pa ang mukhang kalmado. Ngayon, kinuha lang ni Dante ang folder. Initial Inspection Report, sabi niya. Signed by mechanic. Photos included. Inilabas ito. CCTV footage. Neighbor's camera. Shows unknown male entering the gate at dawn, admitted by Mrs. Celi Velasco. Sunod na inilabag ang USB at printed statement. Hindi na tumatawa si Martin. Si Doña Celi naman, humigpit ang hawak sa rosaryo. Receipt, sabi ni Attorney Mariel. Brake fluid, labor, home service, time-stamped 6:12 a.m. Same morning. Inilabag ang kopya. Sworn preliminary statement, sabi ni Dante, mas mababa ang boses. From Ramil Malonzo. Doon unang gumalaw si Doña Celi. Sinungaling ang lalaking iyon. Ma, bulong ni Martin. Tumahimik ka, singhal niya. At sa isang salitang iyon, nakita ko ang totoong ayos nila. Hindi si Martin ang hari ng bahay na ito. Siya ang anak na sumusunod, kahit ang inuutos ay kasalanan. Ako? Sabi ni Doña Celi. Tumayo. Ako ang pagbibintangan mo? Matapos kitang tanggapin sa bahay na ito, doon ako nagsalita. Tinanggap niyo ba ako, ma? O pinatulong niyo lang hanggang mapakinabaman? Namula ang mukha niya. Walang utang na ulo. Meron po, sabi ko. Kaya nga 5 taon akong tumahimik. Akala ko respeto ang tawag doon. Hindi pala. Takot pala. Lumapit si Martin. Enough. Angelica, stop this now. Hindi. Isang salita lang. Pero iyon ang unang beses na narinig kong buo ang sarili kong boses sa bahay na iyon. Hindi ako titigil para lang komportable kayo. Kinuha ni Attorney Mariel ang isa pang papel. Also, we have information that a statement was prepared to question Mrs. Angelica's mental and emotional fitness. We are requesting that any such document be preserved. Destruction may be treated as obstruction or bad faith depending on proceedings. Nagkatinginan sina Martin at Doña Celi. Maliit na tinginan, pero supat. Nena, biglang sabi ni Doña Celi. Pumasok ka sa kusina. Hindi gumalaw si Nena. Lahat kami napatingin sa kanya. Nanginginig ang kamay niya, pero lumapit siya sa pinto ng sala. Ma'am Angelica, sabi niya, halos pabulong. May narinig po ako nung isang gabi, natigilan ang hangin. Nena, maaring sabi ni Martin, huwag kang makialam. Umiyak na si Nena pero hindi umatras. Sinabi po ni Ma'am Celi, huwag dapat pumirma si Angelica. Kapag nawala siya sa daan, mas madali. Tapos sabi ni Sir Martin, Ma, siguraduhin lang na walang madadamay. Hindi ako makahinga. Hindi dahil bago iyon, kundi dahil may ibang bibig na sa wakas ang nagsabi ng bigat na matagal kong pasan. Si Doña Celi biglang sumigaw, wala kang utang na loob, pinapakain kita dito. Tumanggo si Nena habang umiiyak. Opo, pero hindi po kasama ang sweldo ko ang manahimik kapag may mamamatay. Doon gumuho ang itsura ni Doña Celi. Hindi siya lumuhod, hindi siya natameme gaya ng mga kwentong madaling tapusin. Mas totoo ang nangyari. Nagalit siya lalo. Sinubukan niyang siraan si Nena. Sinubukan niyang tawagan ng abogado nila. Sinubukan niyang palabasing kami ang nanghaharas. Pero bawat galaw niya may nakasulat. May witness, may oras, may pangalan. At habang abala sila sa pagtatanggol, ginawa ko ang huling bagay na kailangan kong gawin sa bahay na iyon. Kinuha ko ang mga papeles ko, business documents, land records, birth certificate,
passport, marriage certificate, lahat ng minsang ginamit nilang bahilan para sabihing, dito ka muna, para safe. Paglabas ko ng kwarto, nasa hallway si Martin. Wala na ang tapang sa mukha niya. Pagod na lang. Angelica, sabi niya, hindi ko gustong mamatay ka. Tumingin ako sa kanya, pero pumayag ka na baka mangyari. Napaiwas siya ng tingin. Masakit iyon dahil minsan gusto mong may isang sagot na magpapalinaw sa lahat, na minahal ka laman, na natakot lang siya, na naipit. Pero may mga paliwanag na hindi nagliligtas, nagpapakita lang kung gaano kaliit ang halaga mo sa taong mahal mo. Gusto ko lang matapos ang gulo, sabi niya. Hindi ako gulo, Martin. Ako ang asawa mo. Wala siyang naisagot. At sa unang pagkakataon, hindi ko na hinintay. Lumabas ako ng bahay, dala ang bag ko, hindi bilang babaeng natalo, kundi bilang babaeng sa wakas ay hindi na pumayag na ang katahimikan niya ang maging ebidensya laban sa kanya. Hindi natapos ang lahat sa araw na iyon. Hindi iyon ganong klasing buhay. Walang bigla ang kulong sa mismong sala. Walang esenang lahat ay napaluhod. Walang instant na palakpakan mula sa kapitbahay. Ang tunay na hustisya, madalas, mabagal. May pila, may pirma, may balik-balik sa opisina. May gabing iiyak ka pa rin kahit alam mong tama ang ginawa mo. Nag-file kami ng complaint. Isinama ang inspection report, CCTV copy, resibo, statement ni Ramil, salaysay ni Nena at timeline na ginawa ko mula unang warning ni Mang Pilo hanggang sa pagkuha ko ng document sa bahay. Hindi perpekto ang kaso. Walang kaso na perpekto kapag ang kalaban mo ay pamilya mong sanay magmukhang malinis. Pero sapat ang ebidensya para hindi na nila basta matawag na drama ang takot ko. Si Ramil, isinama sa investigasyon. Hindi ko siya pinalaya sa ginawa niya, pero hindi ko rin hinayaang siya lang ang gawing alay para makaligtas ang mas may kapangyarihan. Sinabi ko kay Attorney Mariel, kung may pananagutan siya, dapat meron din sila. Hindi pwedeng ang mahirap lang ang bumagsak habang ang nag-utos nakaupo pa rin sa sala. Yon ang isang aral na natutunan ko. Minsan, ang hustisya ay hindi pagpili kung sino ang pinakamadaling parusahan. Ang hustisya ay paghabol sa buong katotohanan kahit mas matrabaho. Nena left the house 2 weeks later. Tinulungan namin siyang makahanap ng bagong trabaho sa isang bakery ng kaibigan ni Lira. Hindi malaki ang sahod pero maayos ang amo. Noong unang araw niya roon, nag-message siya sa akin. Ma'am, first time ko po ulit kumain ng hindi kinakabahan. Matagal kong tinitigan ng message na iyon. Dahil doon, kung naintindihan na hindi lang pala ako ang nakalaya. Si Mang Pilo hindi na rin bumalik bilang bantay sa compound. Natakot siya noong una, lalo na dahil ang anak niya ay nasa hardware ni Doña Celi. Pero nang lumabas na may formal complaint, may ilang empleyado rin ng hardware ang nagsimulang magsalita tungkol sa unpaid overtime, kaltas na hindi malinaw, at pagbabanta kapag may nagre-resign. Tahimik na domino. Hindi gumuho ang mundo nila sa isang sigaw. Gumuho ito sa mga taong unti-unting nawalan ng takot. Si Martin, ilang beses nag-message. Una, galit. Sinira mo ang pamilya ko. Sunod, paawa. Hindi mo naintindihan ang pressure kay mama. Pagkatapos, pakiusap. Can we talk without lawyers? Hindi ako sumagot sa kahit isa. Hindi dahil wala na akong nararamdaman. Ang totoo, may mga gabing hinahanap pa rin ng katawan ko ang dating Martin, yung lalaking nag-abot sa akin ng jacket noong unang date namin, yung naghintay sa labas ng bakery ko noong malakas ang ulan, yung sinabihan akong, pahinga ka na muna, ako na. Pero mahirap tanggapin na minsan, ang taong inaalala mo ay hindi na ang taong nasa harap mo. O baka hindi siya nawala, baka yun lang ang parte niyang ipinakita niya habang kapaki-pakinabang ka pa. Si Doña Celi naman hindi humingi ng tawad. At yun ang kakaibang kapayapaan na natutunan ko.
Hindi pala kailangan ng apology para magsimula kang gumaling. Minsan, kailangan mo lang ng katotohanang hindi mo na itatanggi sa sarili mo. Sa tulong ng abogado, na-freeze ang anumang galaw sa lupa habang iniimbestigahan ang coercion at attempted fraudulent transfer. Hindi ko agad nakuha ang lahat, pero nabawi ko ang karapatang hindi maagawan sa pamamagitan ng takot. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon ng settlement sa civil claims tungkol sa perang ginamit ko sa lupa at negosyo. Hindi ito ang grandeng panalo, hindi ito yaman na biglang bumuhos, pero sapat ito para magsimula ako muli. At ang unang ginawa ko sa perang iyon, hindi bumili ng bagong kotse. Nag-donate ako ng maliit na halaga para sa legal aid corner sa barangay. Isang simpleng mesa tuwing Sabado kung saan pwedeng lumapit ang mga babaeng natatakot magtanong. Hindi ako abogado, hindi ako eksperto, pero kaya kong magdala ng kape, mag-print ng forms, at makinig sa isang babaeng nanginginig habang sinasabing, baka ako lang ang nag-iisip nito. Kapag may ganung babae, sinasabi ko sa kanya ang natutunan ko. Hindi porke kalmado sila, sila na ang totoo. Hindi porke umiiyak ka, ikaw na ang mali. At hindi porke pamilya ang nanakit, obligasyon mong magdugo ng tahimik. Isang umaga, dumaan ako sa dating bahay namin para kunin ang huling gamit na naiwan sa storage. Hindi ako pumasok. Iniabot lang ni Lira ang kahon sa akin dahil ayoko nang tumapak sa sala na iyon. Pero nakita ko mula sa gate ang punong mangga sa garahe. Doon ako nakatayo nung sinabi ni Mang Pilo, huwag kang sasakay. Napatigil ako. Sa ilalim ng punong iyon, muntik nang matapos ang buhay ko dahil may mga taong naniwalang mas mahalaga ang lupa, pangalan at kontrol kesa sa hininga ko. Pero doon din nagsimula ang pagbabalik ko sa sarili. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagdesisyong mabuhay ng malinaw. Ngayon, kapag may nagtatanong kung napatawad ko na ba sila, hindi ko sinasagot agad kasi ang pagpapatawad hindi dapat minamadali para lang maging maganda ang ending ng kwento. May mga sugat na kailangan munang linisin bago takpan. May mga pangalan na kailangan munang isulat sa reklamo bago ipagdasal. Ang alam ko lang, hindi na ako nakakulong sa galit nila. Hindi na ako nakatira sa bahay na kailangan kong manghula kung kailan ako mamaliitin, kailan ako pagbabantaan, kailan ako gagawing baliw. At higit sa lahat, hindi ko na kailangang patunayan sa mga taong nanakit sa akin na karapat-dapat akong mabuhay. Dahil ang buhay ko, hindi na nila hawak. Kaya kung may aral man ng kwentong ito, ito iyon. Kapag may kutob kang mali, huwag mong pagtawanan ng sarili mo. Suriin mo, isulat mo. Humingi ka ng tulong sa tamang tao. Ang tapang ay hindi laging pagsigaw sa harap ng kaaway. Minsan, ang tapang ay pagkuha ng resibo, pag-save ng footage, pag-file ng report, at pag-alis bago ka tuluyang maubos. At sa mga nakikinig ngayon na may sariling sala na kinakatakutang balikan, sana maalala mo ito. Hindi lahat ng laban kailangang maingay para maging matapang. Hindi lahat ng hustisya kailangang may paluhod para maging totoo. At hindi lahat ng pamilya dapat manatili sa buhay mo kapag ang kapalit ay ang sarili mong kaligtasan. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa pakikinig. I-like mo ang video kung naramdaman mo ang bigat ng laban ni Angelica. I-share mo sa taong kailangang makinig na hindi siya nag-iisa. At mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may sakit, katotohanan at aral. At sa comment section, isulat mo, pipiliin ko ang aking sariling kaligtasan. Baka ang simpleng linyang iyan ang unang hakbang ng isang taong matagal nang naghihintay ng lakas para umalis.